natakot pa ni Roque na sa DOJ at DILG na raw ang warrant. O nasa DOJ tsaka really? Sige nga, pakinggan natin to. 9 minutes. Ito. Naku. Paslap tol, dito ka na sa Buenas. Secure at legit. May 24/7. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Pasok, attorney. Sige, maganda to Nasa DOJ na daw, mga kabsat. At DILG na ang warrant. Nako, di sila nagsasalita. Pasok, attorney. Okay. Here we go. Isa na namang episode ng ating pong gabi-gabing talakayan. O mga kabunyog itong topic natin ngayon, follow up ito sa naging topic natin din kagabi. Kagabi kasi, nag-post si Harry Roque na kumpirmado niya na lumabas na nga ang arrest warrant ng ICC para kay Bato de la Rosa. Ang advice niya kay Bato, wag daw itong kidnap, ang term nila kidnap. Wag daw gagawin na mangyari yung nangyari kay Tatay Digong nila na inaresto tapos nadala na kaagad sa ICC sa The Hague. Wag daw papayag si Bato de la Rosa. Ngayong araw mayroon na namang bagong post si Harry Roque. At mas matindi yung post niya ngayon. Kinumpirma niya na naman na talaga nang mayroon nang arrest warrant at natanggap na ito ng DOJ, di umano at saka ng DILG. Ito, matagal na ang ICC warrant para kay Senator Bato, pero kahapon lang officially received ng DOJ at DILG. Ngayon pa lang talaga sila gagalaw. Ibig sabihin, ayon kay Roque, natanggap na kahapon, December 7, ng DOJ at ng DILG, yung arrest warrant kay Bato de la Rosa. Ayon yan kay Roque Nako po. Ngayon, ito namang si Roque, takot na nga si Bato. Takot na nga si Bato, tinatakot pa niya. Nakakatawa itong si Roque. Paktay pa dyan. Si Bato, takot na. Nung wala pa nga galing pa nga lang kay Boying Rimulya yung paglabas niyan. Diba nung nilabas siya ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Boying, natakot na kaagad si Bato, nagtago na. Wala pang confirmation yon kung kani-kanino. Natakot na yun, nagtago na. Hindi na nagpakita. Mag-iisang buwan na. O nga pala, mag-iisang buwan nang nagtatago si Bato. Kasi ang unang session ng Senado matapos yung kanilang break nung undas ay November 11. November 11. O ngayon, anong na ngayon? Anong pitsa na? Magno-November 11, magdi-December 11 na. Ibig sabihin, nag-iisang buwan nang nagtatago si Bato. Nagtago si Bato kaagad nung sinabi ni Boying Rimulya na mayroon na siyang information na linabas na ang arrest warrant ni Bato. Wala na. Hindi nagpatumpik-tumpik si Bato. Hindi na nakita. Hanggang ngayon, hindi tumatawag sa Senado, kahit kanino, kahit sa Senate President kay Soto, kahit kay Minority Floor Leader kay Cayetano, wala. O ngayon, doon pa lang natakot na si Bato, lalo na itong sinasabi na mismo ni Harry Roque na kumpirmado niya na mayroon nang arrest warrant. Kumpirmado niya rin, natanggap na raw. Kahapon lang, officially received na ng DOJ at DILG ang kopya ng arrest warrant. Ito. Kahit si Attorney Israel Tutorion, nung una parang ayaw niya pang maniwala Sabi niya nga Marites. Kaya lang, sabi ni Attorney Israel Tutorion, mukhang na to seryoso na to kasi sabi niya, ang dami ng kaibigan niya, kakilala niya, ang nagsasabi sa kanya tungkol doon. Kino-confirm. Ang wala na lang talagang confirmation ay ang mismo, ang ICC, ang Interpol, walang confirmation. Ang DILG at DOJ, wala rin confirmation. Pero doon sa mga sources daw, sabi ni, katulad niyan kay Harry Roque, sa kaibigan ni Harry Roque, kumpirmado ng mayroon na ngayon. Ano na ito? Kumbaga, lalo na nitong matatakot si Bato. Lalo nang matatakot si Bato. Ano na ito? Matataranta na sila dito. Matataranta na kasi hindi naman ito simple. Kahit si Bongo, apektado din yan kasi iniisip din ni Bongo, baka mayroon din sa akin. Baka sinisentro lang yung kay Bongo pero ay kay Bato pero sa kanya mayroon din. Kaya nung isang araw si Bongo hindi rin mahagilap At yung apat na mga pinangalanan din ni Trillanes, sigurado nagtatago na rin yung mga yon. Sila Karamat, sila Mata, Leonardo at saka si Albayalde. Pero may nag-message sa akin, kaibigan ko, kabunyog natin, Attorney,
wala na sa Pampanga si dating PNP Chief Oscar Albayalde, nasa Canada siya. Oh! Yan mga kabunyog, mga kababayan, mukhang nagpasiguro na rin si Albayalde. Lumabas na ng bansa. Lumabas na ng bansa. Anyway, kaya lang ang Canada, ano ba ang Canada? Member ba yan ng ICC? Kasi kung member ng ICC ang Canada, tapos kung totoo yung balita na yan, di maaaresto rin siya doon. Anyway, wala na. Magugulo na ang buhay ng mga ito. No? Nila Bato, nila Albayalde, nila Mata, nila Karamat, nila Leonardo, magugulo na yan. Kasi seryoso naman yung arrest warrant na yan ng ICC. Nakita naman yan kay Duterte. Kung si Duterte nga, dati pang presidente, hindi nakaligtas, di lalo naman sila. Lalo naman sila. Hindi sila sasantuhin ng anong to. At ang gobyerno, hindi naman nagbabago ng stand pa eh. Sabi ni SILG John Vic Rimulya, once na lumabas talaga, matanggap nila ang arrest warrant at makumpirma, mabalidate ito sa Interpol, arestuhin na nila. Kaya itong si Bato ngayon, nagpapasiguro na ito ng pagtago. Hindi na yan lalabas. Ang challenge ngayon sa Senado, ang challenge ngayon sa liderato ni Senate President Soto, pag hindi na lumabas si Bato ng mga ilang buwan, tulad ngayon, magwa 1 month na sa December 10, limbawang nalampasan pa ang Pasko, nagtatago pa rin. Hahayaan lang ba nilang ganyan si Bato? Yan yung challenge diyan kay Senate President Soto. Kasi hindi naman pwedeng ganyan. Hindi naman pwedeng ganyan, parang absence without leave, hindi man lang nagpaalam. Tapos hahayaan lang. Hindi pwede, kailangan madesisyonan din si Bato. Tama, hindi pwedeng ganyan, attorney. Kasi nga, biro nyo, binabayaran pa din siya. Nagtatago siya, pero pinapasahuran pa rin ng 300 plus thousand. Nako po, hindi papayag ba kayo niyan, mga kakabsat? Payag ba kayo na si Bato nagtatago, tapos babayaran pa natin, bibigyan pa ng allowance, bibigyan pa ng sahod, saan ka pa? Di wow, anak ng kamote. Hindi pwede yan, attorney, tanggalin na. Makakailangan din siyang sibakin na sa Senado. Sibakin nyo na. Kapag tumagal na ng ilang buwan na absence without leave siya, hindi nagpapakita, ay mukhang kailangan na rin sibakin si Bato niyan. Malalagay sa alanganing sitwasyon ang Senado niyan, sina Senate President Soto, kakaharapin nila, magiging sakit ng ulo nila itong si Bato. Kasi ang mamamayan, mananawagan yan ng pag-expel kay Bato. Kapag ilang buwan na hindi nagpapakita, mapipilitan ng ipanawagan ng taong bayan, i-expel na siya sa Senado. Ayan yung Kaya anyway, sa ngayon, magpapasigurado na yan si Bato, magtatago na talaga yan ng matindihan. Yan ang sigurado dyan. Lalo na't ito na. Hindi na lang galing kay Boying Rimulya ang confirmation. Mga galing na kila Harry Roque. Okay, mga kabayan, magandang araw sa inyo. Nakapo, kaalyado na niya mismo ang nagbubulgar. Bato, wag na wag kang magpapakidnap. Anak ng kamote talaga, Sir Leonardo. So, ayan, mabsat. So, mas lalong hindi na makakatulog itong si Harry. Hindi makakatulog itong si Bato. Kasi talagang kumpirmado na ni Harry Roque, mabsat, na meron talaga. Hawak na daw ng DILG, mabsat, no? Tsaka, ano yung DILG, tsaka NBI ba? Nakalagay doon kanina. Yung sinabi niya, putragis. Kaya naka po mga kabsat. So, abangan ang susunod na kabanata dahil si Bato, nako po tuluyan ng magtatago yan. Alright. So again, good morning. It's already almost 1 o'clock na po ng madaling araw. Time to rest. Wala naman tayong pasok pero meron tayong gagawin kasi mamaya. Maaga-aga na naman tayong gigising. Alam nyo na, lagi tayong ganyan, Mabsat. So, kita-kits tayo sa ating next live stream. Maraming salamat, Mabsat. So, good night. Shoutout ulit sa ating makasama, Al Makawili, Deo Marte, Liwayway, Viola. Sino pa ba pumasok dyan? Si Ardayan, si N-Time, si Marisa Sunakawa, si Rosimatsu. Sino pa ba? Si Katkat, syempre. Sino pa? Ma'am Jenny Ramos, Al Makawili, Sir Leonardo Ansag, at sa lahat ng mga silent viewers, good night mga kapsat. Time to sleep. Kita-kits tayo sa ating next live stream. Maraming salamat, Yuki Sawaki. Hanggang sa muli nating pagkikita mamaya. Bardagulan ulit natin. Alright, salamat po. Good night, kapsat. Maestro Paul is signing off. Bye-bye. Good night.
Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Pinabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Ikinuhit ng kasaysayan ng pangalan mong dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat na